We are now joined by Attorney Nery Colmenares of the National Union of People's Lawyer. Attorney Colmenares, thank you very much to join us. For Hi, joining us, Attorney. Attorney. Hi, thanks. Hi, Angela. Angelo, good morning to all of your viewers. Thank you. Well, Attorney, I want to start off with the recent na balita about the issuing or the pag-i-issue ng subpoena ni DILG Secretary kay Senator Bato de la Rosa. Ano yung significance nito? Why do you issue a subpoena at this point? Well, ang DOJ kasi, they investigate, they're conducting investigation, either as an investigation to build up a case kung meron na namang kaso, or as preliminary investigation halimbawa. So, natural sa DOJ na mag-imbestiga. No? So, para sa akin, in fact, matagal na kasing sinasabi ng marami na si President Duterte, Davao pa yan, libo ng patay doon. Presidente siya, libo-libo ulit. Ni investigasyon, wala man lang kayo. So, siguro, sinisimulan na nilang investigation sa ICC at ang subpoena is part ng process ng investigation ng ICC. So, siniserve naman yan sa marami, whether it's an investigation to open a case or build up a case or investigate a case or it's a preliminary investigation. Either way, nagpapadala naman yan ng subpoena at yung maraming ordinaryong mamamayan na sa subpoena sa preliminary examination halimbawa, sa preliminary investigation halimbawa. So dapat hindi naman special si Senator Bato na hindi siya pwedeng isubpina just like everybody else na sinusubpina kung may investigation ang DOJ. The reason why I ask you this, attorneys, kasi madami nagtatanong din na is there a possibility na with this recent subpoena na sinabi ni Secretary John Vic Remulla, is there a chance na dito na lang litisin yung kaso ni Senator Bato? Or is this like what you said, part and parcel of what the ICC is going through? Well, sinabi ni Secretary Remulla na hindi related sa ICC dahil di tayo miyembro. Okay. So if we take his word for it, it's an investigation in the Philippines. Magpo-prosper bang investigation dito? Depende yan sa mga gather na data or evidence ng DOJ. Pero alam nyo, Angela, ang hirap pa. Kasi si President Duterte, mula pa yan nung mayor siya, ang hirap imbestigahan yan kasi very vindictive siya eh. Yeah. In fact, ang nag-head noon ng CHR na Commission on Human Rights Investigation, pinakulong niya yon. Tapos nung naging presidente siya, syempre, di lalo ang hirap dun sa drug war. Alam niyo, marami sa mga biktimang kliyente namin, sabi nila, alam mo, attorney, hindi sila nag-interview ng mga witnesses sa paligid. Pero pagdating ng pulis, patay, dalhin sa morgue o gano'n. Tapos, may soko-soko, minsan, kung meron man, hindi nga gumagawa ng, hindi accessible sa pamilya mga reports. So I don't know kung may nagagather ang DOJ kasi based sa sinabi ni Secretary Remulla dati, na Boying naman, na sabi niya, hirap kami maganap kasi tanong panahon ni President Duterte, hindi talaga tunay o seryosong iniimbestigahan ang mga EJK killings. Walang records. So, so I'm not too sure kung mag-prosper ang kaso dito o may kasong may pa ang DOJ. So siguro bahagi ito ng investigation nila. Whether or not they'll file a case later, hindi natin alam. Well, of course, Attorney, the timing of this issuing of subpoena against the senator is also being looked at because this is right after na magkaroon ng usapin regarding dun sa ICC warrant of arrest against the senator and former PNP chief. Ngayon po, dahil nga po dun sa usapin na yon, sinabi meron, pero sinabi ng ICC walang public warrant of arrest. Is there a possibility na confidential lang muna ito and then later on, few days from now, maybe ay talagang meron ng ICC arrest warrants against the senator? Well, dalawang klase ng warrant ang ini-issue ng ICC. Yung una yung public warrant, di ba? Nakalagay yan sa kanila at ipopost nila yan sa website nila, announce nila yan, yung public warrant of arrest. The other kind of warrant na in-issue ng ICC ay yung confidential warrant, yung hindi nila public yan na sinasabi, pero nag-issue sila ng warrant. Kapareho ng kay President Duterte. Right. Yung kay President Duterte was not a public warrant. So, hindi natin alam kung may na-issue na non-public warrant, pero kung pansinin nyo ang sagot ng ICC, the ICC has not issued
a public Public. warrant. So, medyo may interpretasyon ng kapag mga abogado kasi may interpretasyon kami That's diyan. right. Yung sinasabi naming negative pregnant na doctrine sa batas na kasi kung walang warrant, ang sasabihin mo walang warrant That's na right. in-issue. Pero pag sinabi mong walang public warrant, ngayon may puwang yan. Pwedeng mayroong warrant pero hindi public. Kasi kinwalify nila walang public warrant. So, it's possible na may non-public warrant na na-issue at hindi lang natin alam, nandito na ngayon yan sa Pilipinas, yung warrant na yan. Yeah, right. Kasi attorney, I remember yung kay former President Rodrigo Duterte, parang March 7, pinag-usapan na may possible warrant against him. May mga denials on both sides, etc. But come March 11, yun na yung time na naaresto siya. So, there's a possibility nga if ever. Pero attorney, I also wanna ask you about Kaufman, no? Recently po siya ay... Attorney Kaufman. Recently po siya ay hindi na, kumbaga nag-withdraw na po siya bilang parte ng legal team ni Pangulong Rodrigo Duterte sa kanyang kaso dyan sa ICC. Ano po ba sa tingin nyo dito yung naging parang nangyari? Although of course, on public perception, ang sinasabi po nila, hindi na daw po nag-renew itong si Pangulong Rodrigo Duterte sa kanyang service right after ma-expire nung March. Well, hindi natin alam ang dahilan kung bakit siya tinanggal ni President Duterte doon sa pagiging counsel. Kung maayos naman yung pag-represent niya, siguro naman i-renew yun. No? Pero hindi siya ni-renew, kung ano man yung dahilan, hindi natin alam. But kung pansinin natin, talo palagi si President Duterte. Palaging talo. Kadami niya ng motion, Angela. Motion for interim release, disqualify the judge, disqualify the prosecutor. Pati nga kaming mga abogado ng biktima, pinadisqualify pa yan nila dati. Right. Sabi namin, grabe naman kayo. Mabuti nga may abogado pa si President Duterte, din kaanak ng biktima, patay na lang yun, walang abogado, korte yun. Tapos ngayon pati abogado ng biktima kunan nyo. In any case, talo lahat yun. So si President Duterte, alam mo, hindi siya sanay matalo Kasi ang lakas niya dito sa Pilipinas, walang investigasyon, walang kaso na nag-prosper sa kanya. So nasanay na siya doon. Kaya yung problema niya, yung ICC, medyo pantay na ng konti yan. Hindi na yan pwedeng mayor ka o presidente ka, hindi namin investigahan, hindi ka namin i-prosecute. Doon, pagpatas ang laban, may tulog si President Duterte. Kaya ako hindi ko naman masisisi talaga si Kaufman. Pero siguro dahil doon, posible, hindi natin alam, na dahil sabi niya, talo ka na ng talo, so palitan na kita. Na para sa akin na, yes, siguro walang naipanalo, di palitan mo, karapatan niya naman yon. Ang hinihingi lang naman namin, Angelo, na sana hindi ito mag-delay, that's the first point. Right. At second, yung i-appoint niya na abogado, sana naman hindi yung magdudulot ng pangamba sa mga biktima at mga witnesses na klase ng abogado. Kasi pag abogado ka na may access ka na sa lahat ng information, posible may access ka sa witnesses, ma-figure out mo kung sinong witness, sino ang biktima, nangangamba yung iba doon na, kung galing sa Pilipinas na abogado, na sagad-saring Duterte, baka naman malagay sa alanganin yung mga yung security ng biktima o witnesses. Yun lang naman ang inaano namin. Of course, may right siyang mag-appoint. Huwag lang sana mag-create ng concern as to the security of the witnesses and the victims. Alright, on that note, maraming salamat po sa inyong oras and of course sa inyong insights as always. Attorney Nery Colmenares of the National Union of People's Lawyers. Magandang umaga po sa inyo, Attorney. Magandang umaga, Angelo. Maraming salamat po.